Walang sinuman ang naakalang kaya ito ng Pilipinas. Ngunit sa araw na ang Gaza Strip ay nalulunod sa kawalan ng pag-asa, ang pangalan ng Pilipinas ay umalingaw-ngaw sa buong mundo. Hindi lamang dahil binuksan ng misong ito ang isang humanitarian corridor, kundi dahil binuksan nito ang pag-asa para sa mga taong halos sumuko na sa buhay. At sa clip na ito, makikita mo kung bakit ang buong mundo ay nagulat sa tagumpay ng Pilipinas. Nagsimula ang umagang iyon tulad ng karaniwang umaga sa maraming lungsod sa buong mundo. Ang unang sina ng araw ay dumadaloy sa mga bintana ng matatayo na gusali sa Manila, London, Doha, New York at Amman. Naglalakad ang mga tao na may hawa na tasa na kape, nagmamadaling pumasok sa mga pulong, nagbabrowse sa mga balitang puno ng digmaan, tensyon, at mga imahe na patuloy na pakawala sa loob ng maraming buwan hanggang sa ang kalungkutan ay tila naging bahagi ng ang pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa isang gusali na mas tahimik kaysa karaniwan, isang maliit na delegasyon ng Pilipinas ang nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa. Walang labis na usapan, mayroon lamang mga folder ng dokumento, mga mapa ng ruta, seryosong mukha, at mga matang nakakaalam na ang negosasyong magaganap ay hindi lamang tungkol sa diplomasya, kundi tungkol sa hininga ng maraming tao na naghihintay ng tulong sa likod ng pader ng kaguluhan. Tinitigan ng pinunong delegasyon ng Pilipinas ang mapa ng Gaza Strip ng tahimik. Ang pulang linya na iginuhit sa papel ay mukhang napakasimple kumpara sa mga panganib na nakatago sa bawat kilometro ng lugar na iyon. Ang natrak nga pagkain, malinis na tubig, at gamot ay hindi basta-basta makakadaan dahil lamang sa mabuting intensyon. Alam kong mundo na ang pagkakawanggawa sa mga lugar nga digmaan ay hindi magandang salita, kundi isang pintuan na nakakandado nga hinala, politika at kasaysayan ng nga sugat. Hindi tayo pupunta para lang magpakitang gilas. Mahina niyang sinabi ngunit puno ngang bigat sa kanyang koponan. Pupunta tayo para buksan ang daan para sa mga taong halos sumuko na sa buhay para magkaroon muling pagkakataon. Hindi malakas ang masalitang iyon, ngunit nagpatingala ang lahat sa silid. Walang ngumiti, walang nagbigay ng mahabang talumpating ng pagganyak dahil alam ng lahat na ang misyong ito ay napakahirap para panatilihin ng political romanticism. Ang tanging mayroon sila ay pananampalataya, pagtitis, at pagiging Pilipino sa paraang hindi kailangang ipagmalaki mo, magalang, ngunit matatag. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, isang bata sa Gaza ang nakaupo sa tabi ng basa na bintana. May hawak siyang bote ng tubig at mahinang nagtanong sa kanyang ina, "May pagkain po ba ngayon, inay?" Hindi agad sumagot ang kanyang ina. Hinaplos lang ang ulo ng anak at tumingin sa kalangitan. Ang kalangitan ay napakalawa, ngunit walang naibigay kundi ang ugong ng giyera. Wala pa ring nakakaalam na sa loob ng ilang oras, isang balita ang yayanik sa mundo at ang pangalan ng Pilipinas ay mababanggit na may pagtataka, paganga, at pag-asa. Ang negotiating room ay simple at halos malamig. Ang mapader ay mapusyaw na kulay, isang mahabang mesa, maupuan na simetriko, ang pagkakayos, mga bote ng tubig na nakahanay, at maliliit na bandilang ang bawat pani na nakatayo ng tahimik na tila alam na simula ngayon. Ang bawat salita ay may mas malaking bigat kaysa sa lahat ng papel sa mesa. Ang makinatawan mula sa iba't ibang panig ay unti-unting dumating. Ang ilan ay may seryosong mukha, ang ilan ay nagtago and pagod sa ilalim and kalmadong ekspresyon. Ang ilan ay hindi man lang nagtatagal sa pagtingin sa mata and iba, na tila ang labis na pagtingin sa isa't isa ay magpapahina sa kanilang paninindigan. Ang delegasyon ng Pilipinas ay dumating ng walang tigas na kilos, walang pagtatangka na kumuha ng atensyon. Yumukot sila upang bumati ng magalang. Maingat na inilapa ang mga dokumento sa kanilang harapan at umupo sa paraan ng isang taong lubos na nakakaunawa na ang pagbuongang tulay ng pagkakaisa ay hindi nagsisimula sa pinakamalakas na boses sa silid. Nagsimula ang pulong sa formal na mga pahayag. Ngunit hindi nagtagal ay naging matalas ang atmosfera. Ang mga isyu sa seguridad ay binigyang diin ng malalim. Ang mga kondisyon sa pag-access sa lugar, ang pag-inspeksyon ng mga konvoy ng tulong, ang pagtatakda ng oras, at ang mga taga-garantiya na seguridad ay naging maraming patong na pader na nagpapahina sa pag-asa sa bawat minuto. Ang mga kinatawan ay nagsalita ng may matigas na tono, na tila ang bawat salita ay hinubok mula sa karanasan ng pakawala. Ang ilang pangungusap ay puno ng hinala,
na kahit ang salitang tulong ay tila nagtatago ngang panganib, mabilis na nagtatala ang masistanta ang kanilang mapanulat ay kumikilos ng hindi naiba sa pulsong silid. Nakikinig ng mabuti ang pinuno ng delegasyon ng Pilipinas. Hindi niya sinisingit, hindi siya nakmamadaling sumagot. Hinayaan niya ang bawat panik na ilabas ang kanilang makondisyon, takot at pagtutol. Nang dumating ang kanyang pagkakataon, inilipat niya ang isang piraso ngang papel sa gitna ng mesa. Hindi dumating ang Pilipinas dito para pumili ng panik, aniya sa kalmadong tinik. Narito tayo para pumiling buhay ang buhay ng mga sibilyan, pasyente, bata, at pamilyang nakulong sa gitna ng kaguluhan. Agad na tumahimik ang buong silid, hindi siya gumamit ng magagarang salita. Binanggit lamang niya ang malinis na tubig para sa mga ospital na kulang. Binanggit ang insulin para sa mga pasyenteng halos sumuko na, binanggit ang pagkain para sa mga bata na unti-unting nangangayayat, binanggit ang transparent na prinsipyong inspeksyon, ang kooperasyon na masusuring lahat, at ang ruta na dinisenyo upang ang pagkakawanggawa ay hindi maging banta sa mata ang sinuman. Ang kanyang masalita ay hindi panggigipit kundi pagpapakita ang gitnang espasyo na nanatili pa rin sa isang mundong nakakawata-wata. Isang dayuhang kinatawan ang sumandal at nagtanong, paano kung bumaksa ang kasunduan na ito? Tinitigan siya ng diretso ng pinuno ng delegasyon ng Pilipinas bago sumagot. Kung hindi tayo magsisimula, kahit ang pagkakataong magtagumpay ay wala. Iyon ang unang pagkakataon na ang silid na walang bintana ay tila may hangin na dumadaloy. Sa Gaza Strip, ang mga araw ay binibilang ng hindi katulad sa ibang lugar. Hindi ito binibilang sa orasan, hindi ito hinahati sa umaga o gabi, kundi sa tunong ng mga pagsabok, sa damingan tubig na natitira sa balde, sa huling piraso ng tinapay sa bahay, at sa listahan na mga taong sumasagot pa rin kapag may tumawag. Si Amina ay nakatira kasama ang kanyang ina at nakababatang kapatid sa isang gusali na mayroon na lamang bahagyang pader. Dati siyang guro ng wikang Arabe sa isang maliit na paaralan. Tuwing umaga, maayos niyang isinusuot ang kanyang asul na belo bago lumabas upang turuan ang mga bata na sumulat ng kanilang unang pangungusap sa buhay. Ngunit ngayon, ang mga notebook ay naging pansamantalang panggatong at ang pisara sa silid-aralan ay maaring hindi na makita anumang bata sa mahabang panahon. Gabing iyon, nakasandal si Amina sa pader. Hawa ang isang maliit na radyo na kailangang tipirin ang baterya. Ang signal ay putol-putol ngunit sapat na para marinig ang boses ng tagapagbalita mula sa dayuhang istasyon. Ang balita tungkol sa mga internasyonal na negosasyon ay halos araw-araw niyang naririnig, ngunit kadalasan ito ay mga salitang malayo, puno ng kondisyon at posibilidad na hindi kailanman nakarating sa pintuan ng kanyang bahay. Ang kanyang nakababatang kapatid ay nakahiga na may lagnat sa lumang kumot. Sinusubukan ng kanyang ina na punasan ang noo ng anak gamit ang isang maliit na tela. Ang tubig sa balde ay hindi na marami, kaya ang bawat pata ay mahalaga na parang ginto. Tinitigan ni Amina ang eksenang iyon na may pusong tila pinipiga at lumingon upang bahagyang lakasan ang radyo. Sa ngayon, patuloy na isinusulong ng delegasyon mula sa Pilipinas ang panukala para buksan ang humanitarian corridor, sabi ng tagapagbalita. Ang pangalan ng bansang Pilipinas ay lumutang sa dilim sa kakaibang paraan. Naalala ni Amina ang malarawan ng asul na dagat, magagandang templo, at ngiting ang mga tao mula sa lumang travel book na dating donasyon sa paaralan. Ang bansang iyon na napakalayo ay halos walang dahilan para makialam sa buhay ng malilit na tao tulad niya. Ngunit ngayong gabi, ang pangalang iyon ay naging isang maliit, malabong sina ng paasa. Darating ba talaga sila? Tanong ng kanyang ina nang hindi man lang tumitinggala. Nanahimik sandali si Amina. Ayaw niyang magbigay ng labis na pag-asa dahil sa Gaza, ang nawasak na pag-asa ay maaring mas masakit pa kaysa sa gutom. Hindi ko po alam. Sagot niya ng totu, pero may sumusubo po. Ang pangungusap na iyon ay mukhang napakasimple. Halos hindi sapat upang aliwin ang sinuman, ngunit para sa mga taong nasa isang lugar na madalas na tinitiknan ng mundo ng may pagwawalang bahala, ang pag-alam na mayroon pa ring sumusubok ay maaring ang tanging dahilan upang ang kanilang hininga sa gabing ito ay magpatuloy. Sa labas ng gusali, ipinatpat ng hangin ang alikabo sa managibang piraso ng gusali. Ang kalangitan ay madilim at mabigat pa rin. Sa isang sulok ng silid,
Inilapit ni Amina ang radyo sa kanyang tainga ng mas mahigpit na tila natatakot na ang maliit na piraso ng balita ay mawala kasama ang signal. Ang negosasyon ay pumasok sa mahabang oras na maging ang makalaho ay nagsimulang maramdaman na ang bawat pangungusap ay paikot-ikot sa parehong bilog. Ang mga panukala ay iniakyat, ibinababa, binago, tinututulan, at paulit-ulit na tinatanong. Ang mabagay na mukhang maliit sa labas. Tulad ng kung ilang oras bubuksan ang ruta, sino ang mag-inspeksyon ng mga kagamitan, aling truck ang unang dadaan ay naging malalaking issue na maaring magpabagsa sa buong kasunduan sa isang iglap. Ang ilang kinatawan ay nagsimulang magsalita ng mas matalas. Ang pressure ay namuo sa bawat hininga. Sa isang sulok ng silit, naktinginan ang ma-internasyonal na tagapagmasid ng tahimik, tila nagtatasa kung ang pagtatangkang ito ay magtatapos sa parehong paraan sa salitang walang pinakasunduan. Ngunit ang delegasyong NG Pilipinas ay hindi nagbago NG Hichimo. Hindi sila sumagot ng may emosyon, hindi nila ginamit ang mga lumang salita upang saktan muli, at hindi nila sinubukang ipahayag ang tagumpay laban sa sinuman. Ang pinunong delegasyon ng Pilipinas ay gumamit ng isang pamamaraan na hindi inaasahan ng marami. Humingi siya ng maikling pagpapahinga sa pulong, hindi upang umiwas, kundi upang magbigay ng espasyo para sa bawat panik na mag-usap ng isa-isa sa maliit na silit sa tabi. Kinausap niya ang isang panik tungkol sa maalalahanin sa seguridad ng detalyado. Sa kabilang panig, nakinig siya sa isa pa tungkol sa agarang pangangailangan ng mga sugatan at sanggol. Hindi niya sinabi sa sinuman na sumuko. Ginawa lamang niya ang bawat panig na maramdaman na ang kanilang takot ay pinakinggan ng totoo. Ito ang isang uri ng sining na kinasanayan ng Pilipinas nang hindi kailangang ipahayag. Ang sining ng hindi pa kontra ngunit hindi rin umatras. Ang sining mapagpapanatiling ng dignidad ng bawat isa habang unti-unting binubuksan ang pinto na tila saradong-sarado. Nang bumalik ang lahat sa malaking mesa, isang bagong dokumento ang ipinamahagi, isang detalyado at maingat na panukala na may mas maraming ligtas na espasyo para sa lahat ng panik. Mayroong pinagsamang sistema ng inspeksyon, malinaw na oras, pangangasiwa mula sa iba't ibang sektor, at garantiya na ang tulong ay makakarating sa mga sibilyan. Tahimik na binasa ng isang kinatawan ang dokumento bago tumingala. Binago ninyo ang masalita rito upang hindi namin mawala ang aming prinsipyo. Tumango ang pinuno ng delegasyon ng Pilipinas. Opo, at ang kabilang pani ay napanatili rin ang kanilang prinsipyo. Nagkaroon muling ang katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito awkwardness. Ito ay isang sandali kung saan unti-unting napagtanto ngang bawat isa na ang tila impossible ay maaring hindi naman impossible kung mayroong magsusumikap na itahi ang hiwalay na tahi ng paisa-isa. Sa labas ng silit, dahan-dahang gumalaw ang sikat ng araw sa sahig ng pasilyo. Sa loob, ang mataong mula sa makakaibang pananaw ay malapit nang marating ang isang mahalagang pangungusap, sumangayon sa prinsipyo ng pagbubukas ng humanitarian corridor. Ilang salita lamang, ngunit sa likod nito ay ang pagsisikap na halos walang nakakita. Ang oras sa TV screen mula sa simpleng numero ay naging isang makasaysayang palatandaan sa isang iglap nang putulin ng isang malaking news station ang isang pulang text banner na may breaking news at isang tagapagbalita na nagsisikap na panatilihin ang kanyang boses ng matata hanggat maari. Nagtagumpay ang delegasyon ng Pilipinas sa pagbubukas ng humanitarian corridor patungo sa Gaza Strip. Mabilis na kumalat ang anunsyo, mas mabilis pa sa hangin sa mga mobile phone screen, sa mga news agency, sa mga newsroom, sa mga mata ng mga taong sanay na sa masamang balita na halos nakalimutan na kung ano ang pakiramdam ng isang magandang balita sa buong mundo. Sa Manila, huminto ang isang office worker sa peg-type sa gitna ng pangungusap at tumingala sa TV screen. Sa isang karinderya, hininaan ng may-ari ng tindahan ang tunog ng ventilador para mas malinaw na marinig ang balita. Nilakasan ng isang taxi driver ang radyo. Na-share ang mga estudyante ng link ng balita sa kanilang group chat na may maikling text. Pilipinas, talaga, sa Doha. Mabilis na binago ng isang international news analyst ang kanyang script. Sa London, tumingala ang isang babaeng tagapagbalita mula sa kanyang papel na may di matago-tagong pagtataka. Sa New York, puno ng agarang utos ang isang newsroom. Hanapin ang Middle East expert na yon.
tawagan ang Philippine Embassy, ilabas ang larawan ng delegasyon sa screen. Nagulat ang mundo, hindi dahil maliit o malaki ang Pilipinas, kundi dahil sa panahong ang maraming malalaking bansa ay nakakapit pa rin sa matitigas na salita. Isang bansa na kadalasan ay naalala ng maraming tao dahil sa ngiti, pagkain at turismo ay nagawa ang isang bagay na halos hindi inaasahan ng sinuman. Matagumpay na binuksan ang daan para sa tulong na makarating sa isa sa mapinakasara na lugar sa mundo. Sa social media, dumaksa ang mga mensahe. Ibinahagi ang larawan ng bandilang ng Pilipinas kasama ang larawan ng mga trak na tulong. Nagpost ang mga tao mula sa iba't ibang wika ng pasasalamat. Binanggit ng ilan ang diplomatikong tapang. Tinawag ng ilan itong tagumpay ng pagkakawanggawa. Ang ilan ay sumulat lamang ng sa wakas. Ang gunit sa parehong negotiating room, walang malakas na palakpakan, walang labis na pagdiriwang. Tahimik lang na nakaupo ang delegasyon ng Pilipinas sa loob ng ilang sandali, na tila hindi pa rin nila pinapayagan ang kanilang sarili na makaramdam ng lubos na ginhawa dahil alam nilang ang pagbubukas na ruta ay simula pa lamang. Ang tunay na tagumpay ay mangyayari lamang kapag ang unang truck ay dumaan sa pintuan at ang mga bagay sa loob ay nakarating sa mga taong talagang nakihintay. Tinitigan ng pinunungang delegasyon ang mensahengang kumpirmasyon sa dokumento at pumikit ng sandali. Libu-libong kilometro ang layo, sa isang madilim na silid sa Gaza, nakarating ang parehong balita sa taingani, Amina sa pamamagitan ng maliit na radyo. Wala siyang sinabi agad. Hinikpitan lang niya ang hawa sa radyo hanggang sa mamutla ang kanyang nga buko. Isang patak ng luha ang dumaloy ng walang tunok. Kinabukasan ng umaga, puno na tensyon na may halong pag-asa ang hangin sa border crossing. Mga sundalo, relief worker, internasyonal na tagapagmasid, at mga news team ay nakatutok sa isang kalsada na umunat sa ilalim ng madilim na kalangitan. Maraming truck ang nakahanay. Ang kanilang hugis ay malaki, mabigat, at tila nagdadala ng mas malaking bigat kaysa sa mga supply sa loop. Dinadala nito ang pag-asa ng napakaraming tao. Sa mga tolda, makikita ang mga marka ng mga humanitarian agency. Mga sako ng harina, gamot, first aid kit, malinis na inuming tubig, gatas na pulbos para sa mga bata, at mahahalagang kagamitan para sa mga ospital ay maayos na nakabalot. Bawat kahon ay sinuri, bawat ruta ay kinumpirma, bawat minuto ay binabantayan, dahil walang puwang para sa pagkakamali sa isang misyon na tinitignan ng buong mundo. Nakatayo ang delegasyon ng Pilipinas ng hindi kalayuan. Hindi sila naroon upang makakuha ng atensyon ng kamera, kundi upang tiyakin na ang pintuan na nabuksan sa pamamagitan ng mga salita ay tunay na bubuksan sa pamamagitan ng aksyon. Isang opisyal ng Pilipinas ang naktaas ng radyo para pakinggan ang ulat ng panapanahon. Seryoso pa rin ang kanyang mukha, ngunit sa kanyang mata ay may kislap na iba sa mga nakaraang araw. Isang dayuhang mamamahayag ang bumulong sa kanyang kasamahan. Ito marahil ay isang makasaysayang larawan. Ito ay isang makasaysayang larawan, ngunit hindi dahil sa marangyang seremonya. Walang red carpet, walang podium, walang musika. Mayroon lamang ang ugong na mabibigat na makina na nagsimulang umungol ng mahina, na tila ang napakalaking puso ng humanitarian convoy ay magsisimulang tumibo ng sabay. Nang ipadala ang huling hudyat ng pahintulot, dahan-dahang umusat ang unang truck. Mabagal na umikot ang magulong sa maalikabok na kalsada, sa gitna ng bawat pares ng matang nakatutok ng walang kurap, walang nagingay sa sandaling iyon, maging ang maka-photographer ay tila huminto sa pahinga. Pagkatapos, sumunod ang pangalawa, pangatlo, pangapat. Ang convoy ay nagsimulang dumaloy ng tuloy-tuloy, na tila isang ilog na pinalaya mula sa matigas na dam. Ang ilang tao ay umiyak ng hindi namamalayan. Yumukot sandali ang mga relief worker na tila nagpapasalamat sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Isang kinatawan ng Pilipinas ang bumuntong hininga ng matagal sa unang pagkataon sa loob ng maraming araw. Hindi lang ito mga truck, aniya, ito ang sagot na tumatakbo sa mga gulong na bakal. Malayo sa Gaza, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa unang convoy mula sa bibig sa bibig. Ang nabata na matagal ng halos walang lakas upang tumakbo ay nagsimulang tumingala. Ang ilang matatanda ay hindi pa rin lubos na naniniwala, ngunit nagsimula silang tumayo malapit sa mga pintuan ng kanilang bahay, malapit sa mga evacuation center,
malapit sa mga ospital na desperadong naghihintay ng mga supply sa loob ng mahabang panahon. Dahil kung minsan, ang pinakamagandang tunog sa mundo ay hindi ang tunog ng deklarasyon ng tagumpay, kundi ang tunog ng gulong ng trak ng tulong na dumarating. Sa isang field hospital sa Gaza, ang kondisyon sa loob ay halos hindi na matatawag na ospital. Ang makamang ang pasyente ay masikip, higit sa bilang ng mga pasyente. Ang mabandahe ay ginagamit ng paulit-ulit ng maingat. Ang ilang gamot ay naubos na sa loob ng maraming araw. Ang generator ay gumagana ng panapanahon depende sa natitirang gasolina. Ang mga doktor, nurse at voluntaryo ay nagtatrabaho sa isang kondisyon na nangangailangan ng parehong kasanayan at himala. Paulit-ulit na binabasa ni Dr. Khalid ang listahan ng makakulangan sa gamot kahit nakabisado na niya ito. Ang bawat pangalan gamot ay hindi lamang titik, kundi mukhang gawat pasyente. Ang batang lalaki na may impeksyon, ang matandang babae na nangangailangan gamot sa presyon, ang buntis na malapit ng manganak, ang pasyente ang diabetes na nanghihina sa bawat oras. Pagkatapos ay may sumigaw mula sa pasukan, dumating na ang tulong, mabilis na kumalat ang masalitang iyon sa buong gusali, mas mabilis pa kaysa sa hangin, agad na huminto ang marami. Isang nurse nakakatapos lang magpalit ng bendahe na isang maliit na bata ay tumingala na may luha sa mata. 2 o 3 opisyal ang mabilis na tumakbo palabas. Sa kanilang mga mata ay mayroong hindi paniniwala, pagkasabik at pag-ingat dahil maraming beses na silang nabigo sa magandang balita na hindi kailanman dumating. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Patuloy na ibinaba ang makahon ng gamot mula sa truck, mga bag ng IV fluid, antibiotics, emergency surgery kit, gatas na pulbos, tuyong pagkain, malinis na tubig, lahat ng dating listahan lamang sa kahilingan sa tulong. Ngayon ay may bigat, may hugis, at nakalagay sa harap. Nilapitan ni Dr. Khalid ang isang kahon at bahagyang hinawakan, na tila ito ay isang ilusyon mula sa pagod. Nakita niya ang label na Ingles, ang logo ng ahensya, at ang listahan ng gagamot na matagal na niyang hinihintay. Toto, bulong niya sa sarili. Toto nga, walang nagbanggit ng diplomasya sa sandaling iyon, walang nag-analisa ng ma-equation ng kapangyarihan, walang sinuman ang interesado sa simbolikong tagumpay. Ang tanging naramdaman ng matao ron ay isang napakalaking, simpleng katotohanan. Ang mga pasyente ay makakaroon ng mas malaking pagkakataon upang mabuhay, ang mga bata ay makakakain, ang mga ina ay makakaroon ng tubig para sa kanilang mga anak at ngayong gabi, maaring mayroong hindi mawawala sa mundong ito dahil lamang sa hindi nakarating ang isang kahon ng gamot. Naglakad si Amina kasama ang kanyang ina patungo sa distribution point malapit sa evacuation center. Tahimik na nakahanay ang matao ng hindi karaniwan, na tila natatakot ang lahat na ang sobrang lakas na pagsasalita ay makapagtatakot sa himala. Ang mga maliliit na bata sa kandungan ng kanilang ina ay labis na nanghihina upang umiyak, ngunit ang kanilang mga mata ay nagsimulang sumasalamin sa isang bagay na matagal nang hindi nakikita ang liwanag ng pagiging nakita. Nang hawakan ni Amina ang sako ng pagkain at boteng tubig, pinigilan niya ang kanyang hininga sandali bago tumingala sa kalangitan, tulad ng gabi bago. Ang kalangitan ay pareho pa rin. Hindi patapos ang digmaan. Ngunit sa isang mundong matagal ng madilim, isang pintuan ang nabuksan. At kung minsan, isang pintuan lang ay sapat na upang muling tumibok ang pusong buong lungsod. Sa buong araw, paulit-ulit na binanggit ang pangalan ng Pilipinas sa mga newsroom sa buong mundo na may iba't ibang tono pagtataka, paganga, pagsusuri, at kung minsan ay pagalang. Nagtanong ang mga anchor mula sa iba't ibang network ng parehong tanong sa iba't ibang paraan. Paano nagawa itong Pilipinas sa isang sitwasyong napakapanganib at puno ng kawalan ng tiwala? Ang malaking screen sa studio ay nagpakita nga larawan ng delegasyon ng Pilipinas na salitan sa mga larawan ng matrak na naghahatid ng tulong. Ang bandila ng Pilipinas na mahinang iwinawagay ay naging isang simbolo na hindi inaasahan ng maraming manonood na makikita sa tabi ng salitang humanitarian turning point. Isang senior analyst ang nagsabi sa isang live program na nagtagumpay ang Pilipinas dahil hindi ito pumasok sa negosasyon na may hangarin na dominahin, kundi pumasok na may wikang koneksyon, pagiging magalang na hindi mahina, at pag-unawa na sa ilang rehiyon. Ang pagbubukas, nege pinto, ay hindi magagamit, nege martilyo, kundi sa pamamagitan nege matatag na kamay na dahan-dahang nagtutulak nito.
Ang isa pa ay binanggit ang imahe ng Pilipinas bilang isang bansa na may kultural na kapital sa kompromiso, pagpapanatili ng dignidad at paghahanap ng pagkakaisa ng hindi nagpaparamdam ng pagkatalo sa kabilang panig. Agad na nagtanong ang female host, sinusubukan mo bang sabihin na nakatulong ang soft power na buksan ang humanitarian corridor? Ngumiti ng bahagya ang analis. Sinasabi ko na kung minsan, ang sapat na malumanay na lakas ay maaring tumusok sa pader na hindi kayang gawin ng matigas na lakas. Sa online, mabilis na tumaas ang hashtag na Pilipinas. Nagsimulang mahanap ang mataungang impormasyon tungkol sa Philippine Negotiating Team, Foreign Policy, at kasaysayan ng papel nito sa internasyonal na arena. Marami ang umamin ng tapat na dati ay halos hindi nila naisip ang Pilipinas bilang isang mahalagang manlalaro sa krisis level na diplomasya, ngunit ngayon, nagbago na ang pananaw na iyon. Sa Manila, isang opisyal nga hensya na nagtrabaho sa likod ng mga eksena sa loob ng maraming linggo ang tahimik, nananot ng balita mula sa screen ng computer. Hindi siya pinangalanan sa media. Walang nakakaalam na halos hindi siya nakatulog sa loob ng maraming gabi upang suriin ang mga dokumento at ayusin ang hindi mabilang na detalye. Ngunit nang marinig niya ang isang dayuhang tagapagbalita na bigkasin ang salitang Philippine delegation na may tinik na punong paggalang, dahan-dahan niyang itinago ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Hindi dahil ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili, kundi dahil alam niyang kung minsan, ang isang bansa ay hindi naalala sa pamamagitan ng pagiging sikat, kundi sa pamamagitan ng panahong pinili nitong gawin ang tama sa oras na pinakanangangailangan ang mundo. Bagaman maraming pagsusuri ang sumunod, ang esensya ng balita ay nanatiling simple at maganda. Hindi lamang pinagulat ngang Pilipinas ang mundo, pinahinto ngang Pilipinas ang mundo at muling pinaniwala na ang diplomasya ay tunay na makakulong sa pagligtas ng buhay. Sa bawat tagumpay na nakikita ng mundo, mayroong anino ngang maraming tao na nakatago sa likod. At ang misyong ito upang buksan ang humanitarian corridor ay gayon din. Walang larawang nakakuha ng gabi na ang mga opisyal ay nakaupo na nagsusuri nga salita sa dokumento bawat linya hanggang sa madaling araw. Walang clip na nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagtawag sa telepono sa iba't ibang time zone. Walang balita na nagsasabi tungkol sa taong kailangang sumagot ng may kalmadong boses kahit na ang kanyang puso ay malakas na tumitibok dahil alam niyang ang isang maliit na maling pangungusap ay maaring magpabagsak sa buong kasunduan. Sa isang pansamantalang opisina, isang babaeng opisyal ng Pilipinas ang nakaupo sa harap ng computer na may tasa ng kape na matagal ng lumamig. Pula ang kanyang mamata mula sa puyat ngunit nakatutok pa rin sa mga teksto sa screen ng may hindi nabawasan na detalye. Nagtatrabaho siya sa coordination ng dokumento, hindi isang posisyon na ilalagay sa headline ng balita, ngunit ang bawat salita na kanyang sinuri, bawat punto na kanyang idinagdag, at bawat kalabuan na kanyang inalis ay isang sinulit na tumulong na manatiling buo ang kasunduan. Nakatanggap siya ngang maikling mensahe mula sa kanyang anak, "Kailan ka po uwi, ma?" Tinitigan niya ito sandali bago sumagot, "No, hindi na po magtatagal, anak," kahit na hindi siya sigurado. Sa kabilang sulok, isang nasa edad na lalaki mula sa Logistics Department ang nagre-review ng listahan ng mga item sa truck. Alam niyang ang kalahating oras na pagkaantala ay maaring magpahuli sa bintana ng oras na napakasunduan. Kaya, nagtrabaho siya ng may konsentrasyon na halos walang natitirang espasyo para sa pag-iisip na iba pang bagay, maging ang sarili niyang pagod. At mayroon pa ring mga interpreter, analyst, security official, driver, communication staff, at maraming iba pang support team na nagtatrabaho ng walang panggawalan, walang spotlight, walang pagkataong magbigayng mabahaya sa harap ng kamera, ngunit sila ang mga mahahalagang bahagi na hindi maaring mawala kahit isa. Ito ang katotohanan na madalas na nawawala sa mga malalaking kwento ng mundo. Ang misyon upang iligtas ang maraming buhay ay hindi nagmula sa isang bayani lamang, kundi sa maraming ordinaryong tao na gumawa ng kanilang tungkulin ng hindi ordinaryo. Gabing iyon, matapos kumalat ang balita ng tagumpay sa buong mundo, patuloy pa rin sa pagtatrabaho ang maraming opisyal. Kailangan nilang subaybayan kung saan na nakarating ang tulong, kailangan nilang lutasin ang maagarang problema, kailangan nilang ihanda ang susunod na convoy at kailangan nilang bantayan na hindi muling sarhan ang rutang kakatapos lamang buksan. Naglakad ang pinuno,
nege delegasyon sa iba't ibang maliliit na opisina. Nakita niya ang ilang miyembrong kanyang koponan na nakasandal sa upuan at nakatulog sa mesa. Nakita ang ilan na patuloy na nagtatype ng ulat kahit na mabagal na ang kanilang madaliri. Tahimik niyang tinitigan ang eksenang iyon bago mahinang nagsalita sa sarili, ito ang tagumpay. Hindi ang papuri mula sa labas ng mundo, kundi ang katotohanan na mayroon pa ring handang mapagot para sa mga hindi nila kilala upang mabawasan kahit kaunti ang kanilang pagdurusa. Sa isang pansamantalang evacuation center, ang parehong batang lalaki na dati ay nakaupo na may hawa na walang lamang bote ng tubig sa tabi ng basa na bintana, ay nakaupo na ngayon sa sementadong sahig na may bagong bote ng tubig sa kanyang kamay. Hindi ito marang niya. Isa lamang itong simpleng plastik na bote, ngunit para sa kanya, ito ay kumikinang na mas higit pa kaysa sa anumang laruan na dati niyang pagmamay-ari. Dahan-dahang binuksan ng kanyang ina ang takip. Itinaas ng batang lalaki ang bote at uminom ng paisa-isa ng maingat na tila nararamdaman niya kung gaano kahalaga ang bawat pahigop ng tubig. Pagkatapos noon, ngumiti siya isang maliit na ngiti. Pagod ngunit totu, at sapat na upang lumingon ang kanyang ina sa ibang direksyon dahil ayaw niyang makitang kanyang anak ang kanyang maluha. Sa paligid nila, mayroong iba pang pamilya na tumatanggap ng tuyong pagkain, kumot, gamot at mahahalagang kagamitan. Nagsimulang bumalik ang usapan kahit na mahina pa at maingat, ngunit ito ay tunok ng buhay, hindi ang katahimikan na nagpapabigat tulad ng mga nakaraang araw. Nagsimulang muling magtanong ang ilang bata nga ordinaryong tanong. Tulad ng ano po ang kakainin natin ngayon? O may darating pa po ba bukas? Ang matanong na ito, sa ibang lugar, ay maaring napaka-ordinaryo na hindi na maalala. Ngunit dito, nangangahulugan ito na ang kawalan ng pag-asa ay dahan-dahang lumalabas sa puso. Nasa hindi kalayuan si Amina mula sa pamilyang iyon. Tinutulungan niya ang mga opisyal na magpamahagi na supply dahil ang isang guro tulad niya ay sanay na sa pag-aalaga sa iba. Kahit nasa araw na halos wala na siyang natitira. Nakita niya ang batang lalaki na umiinom ng tubig at hindi sinasadyang ngumiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Masarap ba? Mahina niyang tanong. Tumango ng malakas ang batang lalaki na halos matumba. Opo, ang sagot ay napaka-simple, ngunit nagpatikom ang bibig na maraming nakikinig dahil ipinaalala nito na ang ilang kaligayahan ay napaka-basic na hindi ka panipaniwala na isang araw ay magiging mahirap abutin. Samantala, isang mamamahayag na pinayagan na kumuhang larawan sa lugar ay huminto sa pag-record nang makita ang eksenang ito. Alam niyang kung minsan, ang larawan ng isang bata na may hawa na bote ng tubig ay maaring magsalita ng higit pa kaysa sa mahabang pahina ng pagsusuri sa politika. Ipinadala niya ang larawan sa news agency na may maikling caption, isa sa mga unang resulta ng humanitarian corridor na kakatapos lamang buksan. Hindi nagtagal ay kumalat ang larawang iyon sa buong mundo. Maraming tao ang nakita lamang ang batang lalaki at ang bote ng tubig at agad na naintindihan na ang diplomatikong kasunduan ay hindi nagtatapos sa negotiating table. Nakarating ito sa malilit na kamay ng isang bata. Gabing iyon, natulo ang batang lalaki na may boteng tubig na nakalagay sa tabi niya. Tahimik na nakatingin ang kanyang ina at iniisip ang mataong hindi niya kailanman nakilala mga tao mula sa isang bansang malayo na tumulong upang ngayong gabi makatulog ang kanyang anak ng hindi tuyo ang tiyan tulad ng mga nakaraang araw. Hindi niya alam ang pangalan ng bawat isa sa kanila, ngunit tatandaan niya na may araw na hindi sila iniwan ng mundo. Nang magsimulang dumaloy ang tulong sa Gaza ng tuloy-tuloy, nagsimulang dumaksa ang pasasalamat mula sa iba't ibang panig ng mundo patungo sa Pilipinas. Ito ay dumating sa iba't ibang anyo, diplomatikong pahayag, mensahe mula sa mga internasyonal na organisasyon, post mula sa ordinaryong mamamayan, maikling video clip mula sa mga voluntaryo, at tahimik na panalangin mula sa mga taong hindi direktang makakapagbadala ng mensahe. Puno ang screen ng teleponong ilang opisyal ng mamensahe mula sa mga taong hindi nila kilala. Salamat Pilipinas. Ito ang pag-asa na kailangan namin. Dapat tandaan ng mundo ang araw na ito. Ang mamensaheng ito ay hindi lubos na nakakapawing pagod na naipon sa loop ng maraming linggo. Ngunit nang dumaksa ito, tila may mainit na kamay na inilagay sa balikat ng mga nagtatrabaho na hindi pa nakakapabahinga.
Sa United Nations General Assembly, binanggit ng makinatawan ng maraming bansa ang papel ng Pilipinas na may mga salitang punong ang paggalang. Binanggit ng ilang bansa ito bilang halimbawa ng malikhaing diplomasya. Binanggit ng ilang bansa na ang ginawa na Pilipinas ay nagpatunay na ang mabansa na hindi nagtataglay ng pinakamalakas na kapangyarihan ay maaari pa ring baguhin ang equation ng krisis kung mayroon silang kredibilidad, pagtitis at sapat na dalisay na intensyon. Sa Gaza, ginamit ni Amina ang kanyang lumang telepono na may panapanahong signal upang mag-record ng maikling video. Nakaupo siya sa harap ng isang kalahating gibang pader na ladrilyo, may sakong ang pagkain at boteng ang tubig sa tabi niya. Ang kanyang nakababatang kapatid ay medyo bumuti matapos makatanggap ngamot. Dahan-dahan siyang nagsalita sa wikang Arabe, pagod ang kanyang mukha ngunit matatag ang kanyang nga mata. Sa mga taong tumulong na buksan ang daan na ito, hindi namin alam kung gaano kayo kapagod. Hindi namin alam kung ano ang inyong kinaharap, ngunit alam namin na ang ginawa ninyo ay nakarating dito. Hindi lang ito tulong, ito ay patunay na hindi pa kami nakakalimutan. Ang video na iyon ay isinalin at mabilis na ipinasa. Marami sa Pilipinas ang nanood nito ng tahimik. Ang ilan ay umiyak ng hindi namamalayan. Dahil sa unang pagkakataon, ang salitang mission accomplished ay may malinaw na mukha sa kanilang harapan. Ito ang mukha ng isang ordinaryong babae na nais lamang na mabuhay kasama ang kanyang pamilya. Sa gabing iyon, nakatanggap ang pinuno ng delegasyon ng Pilipinas ng mga kopya ng pasasalamat mula sa iba't ibang organisasyon. Tahimik niya itong binasa bago inilapag ang mga dokumento, walang malaking ngiti. Walang labis na pagtanggap ng karangalan. Tumingin lang siya sa labas ng bintana at mahinang sumagot sa kanyang asistan na nakatayo sa tabi niya. Sana manatiling bukas ang rutang ito ng pinakamatagal hanggat maari. Dahil para sa mga taong tunay na nakakaunawa sa kahulugan ng pagkakawanggawa, ang pinakamahusay na pasasalamat ay hindi ang papuri, kundi ang patuloy na pagdating ng tulong sa mga nangangailangan nito sa bawat araw. Sa mga sumunod na araw, ang mga pangyayari sa panahong iyon ay patuloy na binabanggit sa mga pagsusuri, editorial, news report, at diplomatikong forum sa buong mundo. Ngunit nang humupa ang usok ng balita, ang nanatili ay hindi lamang ang pagkasabik, kundi isang mas malalim na tanong, ano ang natutunan ng mundo mula sa sandaling itong tagumpay? Ang sagot ay maaaring hindi komplikado. Natutunan ng mundo na sa isang panahon na matigas ang kaguluhan at halos tuyo na ang tiwala, mayroon pa ring espasyo para sa isang bansa na pipiling maging tagapag-ugnay kaysa tagapahati. Mayroon pa ring halaga ang isang magalang na boses na hindi sumusuko. Mayroon pa ring kapangyarihan ang tunay na pakikinig. At mayroon pa ring posibilidad na ang negotiating table ay hindi palaging lugar ng kasinungalingan, kundi isang lugar na tunay na nagliligtas ng buhay. Hindi binago ng Pilipinas ang buong mundo sa isang gabi. Hindi pa tapos ang digmaan. Marami pa ring luha. Malalim pa rin ang masugat at handa pa ring bumalik ang kahinaan anumang oras. Ngunit sa isang kabanata ng kasaysayan, nagawa ng Pilipinas ang isang napakahalagang bagay. Pinatunayan nito na ang tapang ay hindi kailangang sumigaw at ang kadakilaan ay hindi kailangang kasama ng nakakatakot na kapangyarihan. Kung minsan, ang pinakadakila ay ang pag-abot ng kamay upang buksan ang daan para sa iba na mabuhay. Sa Gaza, muling tumayo ang parehong batang lalaki at tumingin sa kalangitan sa umaga. Sa pagkakataong ito, walang lamang bote sa kanyang kamay. Lumingon siya at nagtanong sa kanyang ina, may bus pa po ba darating ngayon? Tiningnan ng kanyang ina ang kanyang anak bago sumagot sa malambing na boses, sana po. Ang sagot na iyon ay mayroon pa ring kawalan ng katiyakan ngunit hindi tulad ng dati. Dahil ngayon, ang salitang pag-asa ay hindi na walang laman. Mayroon itong hugis, mayroon itong magulong ng truck, mayroon itong makahon ng gamot, mayroon itong inuming tubig, at mayroong panggalan ng isang bansa na sumusuporta sa likod nito. Sa Manila, patuloy ang buhay ng mga tao. Traffic pa rin, abala pa rin ang mga restaurant, at umalingaw-ngaw pa rin ang tawanan sa mga eskinita. Ngunit sa kaibuturan ng pusong marami, may nagbago. Naramdaman nila ang bagong kahulugan ng salitang Pilipinas, hindi lamang tahanan, lugar ng turismo, o lasaeng ipakain na minamahal ng buong mundo, kundi ang bansa na, sa isang araw ng kasaysayan ng mundo, binuksan ang daan na dating sarado.
At nang muling lumingon ang mundo at alalahanin ang pangalan ng Pilipinas, hindi lamang ito naalala ng may pagtataka. Naalala ito ng may paggalang at sa paggalang na iyon, isang bagay ang tahimik na kumikinang, iyon ay ang katotohanan na kahit sa pinakamadilim na panahon ng sangkatauhan, mayroon pa ring pumipili na maging liwanag. At sa pagkakataong iyon, ang liwanag na iyon ay namula sa Pilipinas. At ito ang isa pang sandali na nagpatingin sa mundo sa Pilipinas na may bagong kahulugan dahil sa araw na ang karamihan ng mga tao ay naghihintay ng pag-asa, hindi lamang napadala ng mga salita ang Pilipinas, kundi nagpadala ito ng tunay na paraan ng kaligtasan. Kung naniniwala ka na ang ganitong kwento ay dapat ipagpatuloy, huwag kalimutang i-like, i-follow, at i-type ang salitang Pilipinas sa comments para magbigay ng suporta sa lahat ng susunod na misyon ng pagkakawanggawa.